Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Sigfra, isang visual artist from Manila. And today, we are going to customize the Marvel Legends Deadpool. Kung gagawin natin, ito yung ulo ni Snake Eyes. Tama ba? O tama, ulo ni Snake Eyes to. Gagawin natin tong Tron Deadpool. Ang concept na to galing kay client. So, shout out to client Mark. Thank you very much. Super nice ng mga concepts mo, sir. Yan, kung gusto nyo makakita ng mga custom Deadpools, isa siya sa pinaka malupit na custom Deadpool na collector. Okay? Ito yung mga weapons. You have two swords from Gladiator Thor. Then you have parang 3D printed na circular weapons. Tapos we have the leather bands of Deadpool. Tapos dalawang kamay. So, ang gagawin natin dito, gamit tayo ng mga alligator clips para maawakan natin. Ito, gumamit din ako ng blue tack para lang makapitan natin yung mga parts para for spray painting. For spray painting pala, ito yung gagamitin natin. Yan, ito yung gagamitin natin primer, Boss Knee No. 4 Flat Black. Okay, tapos na tayo maglagay ng flat black na primer. Ang next na step na gagawin natin ay mag-apply tayo ng silver paint for dry brushing. Ang favorite kong silver paint ngayon ay Vallejo Acrylic Metal Color. Gunmetal gray pala to, yung silver pala iba, 77.724 pala yun. Teka, kunin ko. Yun, ito pala yung silver, tas ito yung gunmetal. Gamitin natin yung gunmetal kasi mas dark to. Ito kasi mas mas bright. Dark tayo ngayon. Okay, tara, start tayo sa likod. Para lang mabigyan siya ng konting highlights or sheen. Hindi lang siya super black. Ayan. Gagawin natin yan sa lahat ng armor pieces or suit, sa paligid ng suit niya. Okay. Ito sa chest. Ayan. Mas maganda yung gunmetal dito kaysa dun sa silver, kasi pag silver naman baka sobrang bright na, hindi na siya mukhang Tron. Dito mabigyan lang natin ng onting highlights yung suit. Kasi pag black, nawawala na yung details niya. Okay, tapos na tayo mag-apply ng silver dry brushing using gunmetal gray. And next step na gagawin natin ay mag-apply tayo ng Hero Water-Based Primer, Acrylic Primer Matte White and Warm Red mixed together para pag nag-apply tayo dito, mas vibrant yung red. Kasi kung red lang, baka kainin lang siya ng black na primer natin. So mag-mix tayo. Ang kalalabasan nito parang pink color. Tapos gagawa tayo ng line art. Tapos ito yung brush na gagamitin natin, 00000 Weijuang brush, pink from Arts mo to. Super fine ng kanyang tip para makagawa tayo ng mga fine na lines. Okay game, tara start tayo dito sa chest nya. Okay. Tapos pababa. It helps na hindi ako humihinga kapag nag-apply ako ng paint kasi mas nakokontrol ko yung brush, mas nakokontrol ko yung kamay ko. So yung gagawin natin to all throughout the body. Okay, we are done with the first layer of the line art. Ang susunod na gagawin natin ay isa pang layer. Papatungan ulit natin yan ng halos same color pero mas light lang na onte. So ang mixture lang natin ay white tsaka red lang din. Okay? Zoom in lang natin. Apply lang tayo ng second layer. Ayan. Patuwan lang natin para mas red siya. Okay, sa third layer naman, mas marami ng white para mas magkaroon tayo ng highlights. Tulad nito. Yan. Pero selected parts lang para pwede natin siyang parang yung effect niya parang umiilaw, parang dun lang nag-glow yung
line. Yan. Hindi natin papatungan lahat. Yan. Yun. And lastly, para mapailaw natin siya, or yung impression na mapailaw natin siya, ang i-add natin white. White lang. Okay. Dadagdag natin siya dito sa part na kinulayan natin ng pink. Okay, doon lang. Hindi tayo pupunta dito sa may red. Okay. Kasi ang concept natin, palight ng palight. So, ito na yung third level of highlights niya. Okay. Okay, tapos na yung ating red na line art, red lines for the Deadpool Tron. And ang next step naman na gagawin natin ay doon naman tayo sa blues. So we will apply cobalt blue, deep blue, tsaka turquoise, tapos white tsaka turquoise for the last layer of highlights. Okay, start tayo dito sa head niya. Lagay lang tayo ng konting blue na line art dito para lang hindi siya lahat red. Sa first pass, medyo dagdagan natin ng tubig para mag-flow yung pintura. Isa pa. Ang gamit ko lang nga palang paint dito, cobalt blue ni Hero Paints. Yan. Okay. Okay, next apply tayo ng light turquoise para naman sa first level of highlight natin. Okay, recording tayo. Okay. Dito lang tayo mag-add sa mga blue. Okay. Okay, so next na gagawin naman natin yung white naman. Para ilalagay natin dito para mukha siyang nag-glow. Okay, second level of highlight. Dito natin siya add sa over light turquoise. Okay. Yan. Okay, complete na yung head and gagawin natin yan sa buong parts ng kanyang body. Okay? Okay, so ito na yung status after our Facebook Live painting session. If you want to see me paint live, you can add me on my Facebook account, Rain Cifra. Okay? So we have Deadpool right here, the front view, side, the head. And I just added little details here sa kanyang chest, sa arms, sa my crotch area. I used light turquoise and white combined for the little details. I also used the smallest brush, number 0000 Wei Zhuang brush for the small details here, so biceps, chest, the head, the hands here, there you go, and fingers, and also here sa kanyang swords. Okay, sa swords I use the same technique, so you apply cobalt blue and then turquoise and then white for the, if you want to have the glowing effect. Okay, same here at the back, and for the weapons, same technique. Okay, and the bracers or the armlets or the arm guards. Yan. Okay, so next step natin dito, mag-apply na lang tayo ng top coat from Bosnia. Okay, gagamit na naman tayo ng mga tawag dito, alligator clips. Okay, sige, balikan ko kayo. Okay, tapos na tayo sa ating Deadpool Tron project. Thank you very much, client Sir Mark, for this awesome concept, and thank you very much dahil na
nagawa ko yung visual, nagawa ko yung concept mo na Deadpool Tron, and hope you are happy with this. And yun, so ulitin ko lang yung ano natin, yung ginawa natin dito: black primer, tapos silver dry brushing, tapos red line art, tapos blue line art, and then you have the detailing na mga para siyang decal type or lights. Yan, mas close up. Yan. Parang yun yung ano, yun yung gustong-gusto ko dito sa mga ganitong klase mga project, yung mga details tulad niyan, yung maliliit na lines, parang nagiging cohesive yung look nung ating paint job. Yan, mula sa head, sa biceps, sa chest, sa waist part, yan. Okay, so yun lang, na-apply na rin natin ang top coat, and hopefully pag ayun, reminder lang sa mga articulate na mga action figures katulad dito, be very careful kasi prone yan to paint chipping, paint robbing, kaya be very careful. Since naman to, mayroon namang allowance yan, may clearance naman siya, hindi naman siya, mas less yung probability, pero hindi ko sinasabi yung 100% na paint rob free. Okay, so yun lang, thank you very much for watching, and see you sa next video. Bye bye.